About Senator Bato de la Rosa, nagkausap na po ba kayong dalawa? Nagkausap kami. Humihingi siya ng anong favor or tulong ang hinihingi niya sa inyo? Ang kinuwento ko sa kanya at sinabi ko sa kanya, ang siyang sasabihin ko rin ngayon. Meron kaming summary ng mga kaganapan dito sa Senado noong mga nagdaang panahon na may mga akusadong senador o senador na inakusa ng iba't ibang krimen. Kung maalala nyo, kaugnay ng rebellion complex with murder ng laban kay dating Senador JPE, Senator Enrile. Yung kaso laban kila Senators Enrile, Revilla at Estrada. Yung kaso laban kay Senator Lacson. Yung kaso laban kay Senator De Lima. Yung kaso laban kay Senator Trillanes. Ito yung iba't ibang sitwasyon kinaharap ng Senado kung saan may kaso laban sa kanila. At ang naging pasya ng Senado ay ito. Hindi nakabase sa batas, pero nakabase sa tinatawag na institutional courtesy. Hindi papayagan ng Senadong arestuhin ang sinumang miyembro niya sa loob ng Senado. Lalo na kung merong sesyon. Ang pinakamatagal na namalagi dito sa Senado ay si Senator Trillanes na namalagi dito ng humigit kumulang 25 araw. Bibigay ko sa inyo yung history sa mga nagdaang panahon para may reference kayo. Dagdag pa dito. Sa lahat ng kasong yon, maliban na lamang kung winidraw o inatras yung warrant, ay sumuko din sa mga otoridad, yung mga miyembro ng Senado, matapos nilang makuha o hindi makuha at klarong hindi na makukuha yung kanilang legal remedies na sinusubukan kunin. According to former Senate President Drilon, sa sitwasyon ngayon, wala kang pwedeng gawin para protektahan si Bato sakaling magkaroon na ng warrant of arrest. Una, hindi naka-adjourn ng session. And then pangalawa, mabigat yung kaso na kinakarap Well, niya. tama si Senator Drilon in one sense. Historically, may session o wala, again, institutional courtesy dictates na huwag ito pasukin ng kapulisan para may posasang senador. Dalawang bagay ang nangyayari. I-exhaust yung legal remedy o kusang lumalabas yung senador sa Senado. Ang pinakamaliwanag na ehemplo ay sa kaso ni Senator Laila de Lima. Isang araw lamang siya natulog dito at kinabukasan, sinuko niya yung kanyang sarili sa mga otoridad. Sa kaso nila Senator Estrada at Revilla, sinuko din nila yung kanilang sarili sa otoridad makalipas ang isang araw. Si Senator Enrile makalipas ang isang taon. Si Senator Lacson ilang buwan hanggang hindi lumabas yung desisyon ng Korte Suprema, nagtagusa, hindi sa Senado, sa labas. Pero ayon kay Senator Enrile, hindi daw niya trabaho na hanapin si Senator Lacson o sabihin ko nasan siya kung nalalaman man niya. Trabaho daw ng mga otoridad yon noong mga panahon na yon. The Constitution is clear in Article 6, Section 11. It is only when Congress is in session and the penalty to be imposed for the offense is less than 6 years. Is a member of the Senate or Congress immune from arrest? Magpapatuloy yung kaso pero hindi pwedeng arestuhin. Sa kasong ito ng ICC, ang mga batas kasi natin klaro yung penalty, di ba? The penalty of 1 year to 6 years, the penalty of life imprisonment, the penalty of prison correctional, which is 6 years to 12 years. Klaro naman yun eh. Ang problema sa ICC, ang nakalagay doon, ang imposable penalty ay not more than 30 years or life. So, pasok sa not more than 30 years ang 5 years, ang 4 years. So, isang posibilidad na pwedeng matanong o ma-clarify yung bagay na yon, pero hindi pa rin applicable nga dahil wala kaming session hanggang sa June 2. So for the meantime, ano yung commitment niya kay Senator? Ang sinabi ko sa kanya, we will try to afford him every opportunity to avail of legal remedies that he is entitled to. Sa katunayan, ginawa na niya. Dahil co-petitioner siya ni Pangulong Duterte, hindi ba? Sa Supreme Court case, kung saan bagaman walang ginrant na TRO, ay pinasagot yung mga respondent sa kaso at posibleng maaksyonan niya ng Korte Suprema sa hindi malayong hinaharap. Lalo na kung sakasakaling maglabas uli ng warrant ang ICC. SP, sir. So, ibig sabihin, so in short, hindi lang siya pwedeng arestuhin inside the premises of the Senate. Inside the premises of the Senate, and that practice is also part of our rules. But again, hindi naman ito rason para, kasi yung nangyari kay Senator Trillanes, 25 days.
Ano yung sitwasyon nun? Ni-revoke binawi yung amnesty. At pending sa korte, yung pagbawi ng amnesty kung legal nga ba yun o hindi. Wala pa. Nagde-decide yung korte kung mag-iiso o hindi, pero anytime pwedeng ilabas. So namalagi siya dito hanggang isinangtabi ng korte yung pag-iiso ng warrant of arrest dahil naglabas na ng desisyon ng Korte Suprema na hindi pwedeng i-revoke ang amnesty na ibigay na. So, sir, ang tanong, sir, is papayagan nyo ba siya na mag-sanctuary dito kung meron ng warrant of arrest? I mean, kung hindi pwedeng isilbi dito, pwedeng mag-stay? Hindi para sa akin na pigilan si Senator Bato na magtungo dito, desisyon niya yon. Pero ang hangganan siguro noon ay hanggang makakuha at klaro na kung anong magiging pasya ng korte kaugnay sa kanyang pag-avail ng kanyang judicial remedies na karapatan niya. Hindi lamang bilang senador, bilang isang ordinaryong mamamayan. Sir, so in theory, kung ako arresting officer, abang ako na lang siya sa gate ng Senado. Hindi para sa akin na idikta sa kanila kung anong dapat at hindi nila dapat gawin. But that is theoretically possible. Again, within the premises of the Senate. Outside the gate. Labas ang Senado ron. Sir, sorry. So, kahit po walang session, basta nasa loob siya ng premises. Kasama yan sa mga Kahit kasama yan sa mga president na binanggit ko dun sa mga dating senador na binanggit ko. Kahit walang session, basta nasa loob siya ng Senado, hindi pwedeng arestuhin. Hindi pinayagan ng mga nauna ring Senate President. Bahagi na yan ng tradisyon at practice ng Senado na sang-ayon nga sa rules namin ay bahagi na rin ng rules namin. And you will also not allow it, sir? Yes. Kahit walang session? Yes. Paano kung Interpol na magsiserve ng warrant of arrest, hindi rin sila allowed pumasok? Lalong hindi. Kasi kung yung law enforcer nga na Pilipino, hindi. Lalo pa kung dayuhan siguro. Pero sa kasong nagdaan kay Pangulong Duterte, hindi naman dayuhang Interpol ang humuli sa kanya. Pero sir, clarification lang. Sinabi rin sa inyo ni Senator, sir, sinabi rin ba sa inyo ni Senator De La Rosa na that is his intention kung sakaling may warrant of arrest, mag-stay siya dito? Or? Wala siyang sinabing ganun. So, Nagtanong lamang siya ng iba't ibang options na pwede sa kanya. like, sir, Iba't ibang options na pwede sa kanya di kaugnay ng Senado. Hindi ako isa sa mga abogado niya para magbigay ng suggestion maliban sa pwedeng magawa o gawin ng Senado at hindi rin para sa akin na sabihin ko ano yung mga options na nabanggit niya. Nasa sa kanya. sir, parang parang theoretical pa rin naman. So, kung may warrant of arrest, piliin niya magstay dito, papayagan niyo ba yun? Wouldn't it be bad for the Senate as in an institution na merong magtatagal magstay dito dahil ayaw masilbihan ng warrant of Again, arrest? tradisyon yan at rule yan na bahagi na ng Senado dahil naging practice ng Senado bilang pagtatanggol nga sa institusyon at institutional courtesy. Ulitin ko, wala sa batas yan pero nasa rules ng Senado at institutional courtesy lamang yan. Hindi naman sa habang panahon hanggat mabigyan siya ng sapat na panahon na magkaroon ng linaw o pagpapasya yung kanyang judicial remedies.